Hi guys! I-share ko sa inyo kung paano ko pinalitan yung coreless motor ni Z908 Pro. Kaya kung sa tingin nyo sira na yung motor nitong drone nyo, panoorin nyo lang. Tuturo ko sa inyo kung paano buksan at palitan ang coreless motor niya. Samahan nyo ako! Tara! Okay, dismantle muna natin siya or kalasin muna natin. Yan, gamitin natin tong screwdriver nung para sa propellers to pangtanggal. Okay, una natin gawin, tanggalin muna natin yung mga propellers para hindi tayo mahirapan. Kasi sagabal siya. And take note yung okay, hindi makita. Kita ba yan? A, B. Then yung kabila is B2. Then yung kabila B2 rin. Then yung sa back ay AB. Lagyan nyo lang ng mark kung ano yung right arm and then kung ano yung propeller na nakakabit. Then sa left, ganun din. And sa back. Para hindi tayo malito, hindi natin mapagbali-baliktad yung propellers. Okay, tanggalin muna natin yung mga propellers. Unscrew lang natin yan. Yan, set aside muna natin yung mga propellers. Okay, then ang una nating tatanggalin is yung top cover. Yan, meron yung mga screws dito, dito. Yan. So, ito, kailangan natin tong tanggalin. Pero bago natin matanggal yon, ito munang ilalim. Ito, kailangan natin itong matanggal kasi nakaharang yung camera dun sa mga screws. So, ito, meron siyang isang screw dito. Yan. Then, ito, naka-slide lang siya. Okay, kita nyo ba? I-slide nyo lang. Yan, matatanggal na siya. Yan, tapos may mga connectors, tanggalin lang natin. Yan, magkakaiba naman siya ng ng connector, so hindi na tayo maliligaw kahit hindi na natin siya tandaan. Yan, hilahin lang natin. Yan, para matanggal. Okay, yan, natanggal na yung camera module. So, set aside muna natin to. Okay, let's proceed doon sa screws nung top cover. Okay, ito meron dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pieces na screws. Tanggalin na natin yan. Okay, occasionally speed up ko yung video guys habang natanggal ko yung tornilyo para hindi masyadong matagal yung ating video. Okay, pag na-unscrew na natin, ayan, taktak lang natin kung ilan yung malalaglag. Bilangin natin yan para pagbabalik complete pa rin yung screws natin.
Okay, ay matanggal yung iba. Set aside muna natin yung mga screws. Ayan, subukan natin buksan. Dahan-dahan lang, hilahin natin. Okay, meron pang mga nakascrew. Luwagan pa natin. Pag ayaw pa niyang bumuka or ngumanga. Yun. Yung screw dito medyo parang loose thread. Kaya ayaw niya matanggal agad. Ayun, may isa pa pala. Oops. Ayun, natanggal na. Okay, set aside muna natin yung top cover. Okay, ayaw matanggal ng mga screws na iba. So, pabayaan na lang natin siya dyan. Okay. So, ang target natin ay mapalitan yung motors dito. Or kung alin man dyan yung sira. Tignan muna natin yung internal parts ni Z908 Pro. Ito yung kanyang circuit board. Ito yung LED headlights. Sensor. Ayan. Then ito yung sa may gilid na sensors. Ayan. Nakakabit pa pala yung battery. Ayan, may battery pala. Okay, tanggalin muna natin yung battery. Okay, halimbawa, let's say ito muna yung papalitan natin. Yung right arm. Ayan, pag nakatalikod sa atin, right arm. Gawin natin to one at a time. Para hindi tayo malito. Ayan, kada isang arm, palitan natin ng motor. Then the next, yung left and yung back. Pero kung isa lang naman ang sira, pwede namang isa lang ang palitan. Okay? Ito yung designated color ng wire ng motor. Yan, makikita nyo red and blue. Tapos, dito pala may naka-indicate na letter. Ayun. So, yun nakalagay letter B. Ito yung right arm. Then sa kabila A. So yan, hindi tayo mahirapang maglagay or magbalik ng propeller kasi meron nakalagay na pala. Kung B, B yung ilagay natin dito. Then kung A naman doon, A ang ilagay natin na propeller. Okay, tanggalin na natin ito. Yan, angatin lang natin hanggang sa mabunot. Yun. And hugutin natin dito sa connector. So hindi na natin kailangan ng soldering iron. Yan, may connector siya. Ayan, madali nang tanggalin and madali na ibalik. Okay, so ito na yung right arm. Yan, kailangan natin tanggalin yung 1, 2, 3, 4, 5 screws. Yan, kailangan natin tanggalin para mabuksan natin. Okay, set aside natin to sa ibang lagayan yung screws. Kasi magkaiba ng sukat siya dun sa screws nung body. So, medyo maigsi ito. Kaya huwag nating imimix para hindi magkapalit-palit. Okay, yan. Kailangan na lang natin tong angatin. Dahan-dahan lang. Yun. So, tanggal na. Yan, makikita natin yung motor niya. And kasama yung gear assembly. Yan.
Ayun, pupush lang natin dito para lumabas. So, yun. Madali lang. So, common lang itong mga ganitong motors. Pero, iba ang sukat nito compared sa, let's say, yung kay E88 Pro. Iba ang sukat niya. Sukatin natin ng caliper yan para malaman natin kung anong size nung coreless motor. Para madukot natin to, hilahin lang natin. So, medyo mahirap palang tanggalin. Ayan, pero konting pihit lang matatanggal din. So, pause ko lang and tanggalin ko muna. Pause ko lang yung video, guys. Okay, ito guys, kumuha ako ng long nose plier para matanggal natin kasi medyo mahirap pakamay. Okay, ipitin lang natin dito. Konting pressure lang para huwag mapipi yung coreless motor natin. Or kung sira naman na to, pwede mo nang gamitan ng konting force or mas malakas na force. Pero since ito, buo naman to pinapakita ko lang kung paano palitan. Okay, ipitin lang natin, then turn konti, then hila. Okay, ayan. Nabunot na si coreless motor. And kasama yung gear, ayan. Susukatin ko to para malaman natin yung size. Alright, eto na. Kinuha ko yung aking plastic caliper. Ayan, makita natin yan dito. Sukatin natin siya in millimeter. Ayan, hindi man to accurate pero pwede na para malaman lang natin kung anong sukat nitong coreless motor na to. Okay, unahin natin yung diameter. So, ayan, makita natin 5, 6, 7, 8. Yan, 8 mm or 8 mm. Then, sukatin naman natin yung haba. Ayan, dito lang tayo sa pinaka body niya or yung casing. Okay, sa haba ay 16. Ayan, 16 mm. Yan yung kailangan nating sukat sa pagbili nitong coreless motor na to para kay Z908 Pro. So, 8 mm by 16 mm. Okay, tingin muna tayo sa Lazada or Shopee kung saan meron. Alright guys. Ayan. Ito, dumating na yung parcel from China. Okay, ang laman nito is yung coreless motor natin. Ayan. Check na natin yung laman. Alright, eto na sila. Ayan. So, kumuha na ako ng isang red and blue. And ito naman yung white and black. Okay, sample lang to para malaman natin kung talagang tama yung motor natin. Sukatin ko lang. Alright, ito na naman yung ating caliper. Sukatin natin kung tama yung dumating. Kailangan natin ay 8 mm by 16. So, check natin to, yung diameter. 8. Then, yung haba.
or yung length ay 16. Okay, tama. So, yan. Ito ang ikakabit natin ngayon. And for your information guys, ilalagay ko yung link sa description box. Kaya kung kailangan nyo nito, click nyo lang yung link para mapuntahan nyo kung saan ko to nabili. Para hindi na kayo mahirapan maghanap. Alright, balik na natin. Pagbabalik, ayan. Push lang natin ng konti. Okay. Then, balik natin sa arm. Okay, yung wires ayan, ilag natin dun sa sa tatamaan ng screws. Ayan, para hindi maipit. Okay, balik na natin yung 5 screws. Yan. Higpit na. Pwede na natin ibalik ulit. Yun. Snap lang natin doon ulit. And then yung connector, ito. Push lang natin. Tuck natin yung wire sa gitna para hindi maipit. Okay, yan as it is. Paano natin tinanggal, ibabalik natin. Next ay yung cover. Yan, snap lang natin ulit, pabalik. Yan, malalaman natin na tama na yung kabit natin kapag lumapat. Yun, lapat yung edges nila or yung dugtungan. Right, ngayon kunin natin yung mga tornilyo na para dito sa ilalim. Yung mahahaba. Balik na natin ulit isa-isa. Ito nga pala guys, huwag nyong i-over screw or huwag nyong i-over tighten. Sakto lang dapat. Pag naramdaman nyo na medyo humigpit na yung pag screw nyo, ibig sabihin nyo na yung kanyang pinakamahigpit. Huwag nyo i-over tighten kasi malulus thread yung yung plastic. Doon sa mga baguhan na hindi sanay mag-repair or mahawak na mga ganito, take your time, huwag kayo magmamadali. Yan, para magawa nyo ng maayos. Parang ayaw pumasok ng maigi tong isang to. Pause ko lang guys.
Okay, let's continue. So, yung last screw pala para dito sa belly. Okay, para maibalik yung camera module. Yan, clip lang natin ulit yung mga connectors. Ayan, mayroon siyang designated connector. Ayan, next, ito naman. Pwede nyo i-push nitong screwdriver para siguradong naka-baon yung connector. Yan guys, minsan nakaka-frustrate magkabit ng ganito, lalo na pag di mo siya maikabit. Yan. Medyo nahihirapan ako. Lalo na pag malaki yung kamay mo or mga daliri mo. Or baka baliktad. Ayan, baka baliktad yung connector. Kaya ayaw pumasok. So, yun, baliktad nga. Yan, balik na natin yung belly camera. Ayusin na natin ng konti yung mga wires para hindi maipit. Ayan, pagbabalik, slide lang natin ulit pag ganon. Ayan. Pagka kumapit na dun yung ayan, dito sa ayun meron siyang ano bang tawag dyan? Kulawit. Then, balik na natin tong last screw. Yon, and then balik na natin yung mga propellers. Okay, ito nakalagay B2. Then tingnan natin dito. Nakalagay sa kanya ay B. So, ibig sabihin doon natin lalagay. Next, ito A. And then may marking doon na A. So definitely dito natin ilalagay ito. Push lang natin. Tapos screw. B. Then last A.
Ayos ba? Buo na naman tong drone natin. Napakadali lang gawin, di ba? Konting skills na ang kailangan. And mare-repair na natin yung drone natin. Hindi na natin kailangan magpagawa sa iba. Okay, so yung link nung motor, ilalagay ko dyan sa description box. Click nyo lang para hindi na kayo mahirapan maghanap kung saan bibili ng coreless motor ni Z908 Pro. Okay, sana nakatulong itong video na to. Kaya don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa sunod kong video or sa sunod kong drone review. Salamat sa panonood. Bye-bye!